ang pagdiskubre ni Arthur sa lugar ng mga kalaban. At mukhang makakahanap ng katapat ang tinaguruan nilang bantog na inventor sa buong kontinente dahil parang pinaglaruan lang ng ating bida para pasunurin sa gusto niya. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Matapos malaman ni Arthur na mayroon palang beast wheel na kapangyarihan ng beast core ng Elderwood Guardian, ipinaliwanag ng ating bida na ito ay isang hinahangad na kapangyarihan na nagbibigay sa isang user ng unique powerful magic. Isang kapangyarihan na maaaring ma-obtain kung ipapasa sa isang makapangyarihang nilalang ang kanilang sariling will o di kaya sa pilitang kukunin mula mismo sa loob ng kanilang core. Kaya tinanong ni Arthur ang sarili kung ano kaya ang mangyayari kung susubukan niyang i-integrate ang dalawang beast sa kanyang katawan. Posible kaya to? At hindi niya malalaman kung hindi niya ito susubukan. Ipinikit ni Arthur ang kanyang mga mata at muli siyang pumasok sa loob ng core upang makita ng harapan ng Elderwood Guardian na para bang magkakaroon muna sila ng kasunduan bago maisalin sa katawan ni Arthur ang beast wheel ng Elderwood Guardian. Ngunit habang nagkaharap sila, bigla na lamang nagkaroon ng barrier sa katawan ni Arthur at lumabas ang kapangyarihan ni Sylvia. Kaya nagulat nga dito ang Elderwood Guardian nang nakita na mayroon ding isang mana beast na pumasok sa kanyang inner core at ito nga ay isang dragon na kasalukuyang niyayakap si Arthur. At sa moment na ito, hindi na siya nakaimik nang sinagawan siya ni Sylvia na para bang nangibabaw ang kapangyarihan nito sa mismong teritoryo niya. Sobrang nagulat si Arthur at kaagad niyang nabitawan ng Beast Core na napasabing muntik na ako dun ah. Kung naantala daw siya ng kahit kaunti, siguradong winasak na ng Dragon Wheel niya ang Beast Wheel ng Elderwood Guardian. Kinuha ni Arthur ang Beast Core na nahulog sa kamay niya at na-realize daw niya na kaya pala hindi na-absorb lahat ng kanyang ama ang Beast Core na to dahil may Beast Wheel pala sa loob. Ngunit bigla niyang naalala ang itinuro sa kanya ni Verion na ang Beast Element at Mage Element ay kailangan maging compatible sa isa't isa. Kaya napangiti na lamang si Arthur dahil alam niya na kung sino ang bibigyan niya at napaisip kung kumusta na kaya ngayon si Tesha. Pagkatapos, sunod-sunod ang paglipas ng araw. Na ayon pa kay Arthur, parang ulap daw ang araw sa sobrang bilis kung lumipas. Na habang patuloy siyang nagsasanay, sinisigurado din niyang may oras din siya kasama ang kanyang pamilya. Isang buhay na sa bawat araw tulad ng isang pangkaraniwang bata. Kaya isang araw, pumasok si Ellie sa kwarto ni Arthur upang gisingin ang kuya niya. Dahil sabi daw ng mama nila, handa na ang breakfast para kumain. Subalit narinig nga ni Ellie na humihilik itong si Arthur at nanaginip pa sa dimension ring na sobrang mahal daw. Nakita ni Ellie ang dalawa na sobrang himbing ang tulog kasama si Sylvie. Kaya sinubukan ni Ellie na gisingin ng kapatid niya ngunit hindi man lang umimik ang dalawa. Kaya may naisip na kakaiba itong si Ellie kung saan tumalon lang naman ito sa kama at nag-ala WWE SmackDown direkta sa tiyan mismo ni Arthur. Kaya napasugwak ang ating bida sa tindi ng ginawa ni Ellie at si Sylvie naman ay tumilapon papunta sa mukha ni Elijah. Uwi ka ni Arthur habang nahihirapang makahinga na sobrang laki mo na Ellie para gawin mo yan. At habang gumagapang sinabi niya, kung ano-ano lang ata ang natutunan mo sa school ah. Hindi pwede yan para sa isang kagalang-galang na babae katulad ng kapatid niya. Pinagpag lang ni Ellie ang likod ni Arthur at sinabing siguradong magiging okay ka na mamaya kuya. Handa na pala ang pagkain sa baba dahil siya at si mama ay unang lalabas kasama si Auntie Tabitha. Kaya habang paalis na sa kwarto si Ellie, napatanong si Arthur kung kanino kaya nagmana ang kapatid niya. Bakit sobrang bangis? Kaya tugon ni Elijah, parang alam ko na ata kung ano ang sagot. Ang isa sa pinakamaangas at sobrang simpleng design, ang pinakabagong John Mac anime t-shirt, ang The Strongest Duo. At hindi mo pagsisisihan ng bago nating John Mac t-shirt na 220 GSM na may 100% cotton. At ang DTF na sobrang tingkad ng kulay, available na ang design na ito sa ating Shopee Store at TikTok Shop. And by the way mga lads, mayroon tayong promo na buy 3 plus free. Kaya huwag na nating patagalin pa, bili na. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan sumakay na ng karwahe sina Arthur upang pumuntang downtown. Huling bumaba si Vincent at sina Elijah naman ay nagkatsikahan dahil gutom pa daw siya. Nauwi ka naman ni Elijah. Nagulat din siya dahil ang daming ninakaw daw ni Sylvie na pagkain galing sa plato ni Arthur. Sinabi ni Elijah na mayroon muna siyang puntahan na store na nasa malapit lang. Kaya nasurpresa nga itong si Arthur kung may pera ba itong si Elijah pang bili na kung ano. Sagot ni Elijah na
hindi naman ako katulad ng iba dyan na hindi nagtatabi ng pera matapos niyang kumita galing sa dungeon. Inutusan ni Arthur si Selby na sumama muna kay Elijah habang binibisita niya si Gideon, na kaagad namang sumang-ayon at tumalon na parang pusa sa ulo ni Elijah. Pagkatapos, kumatok na si Vincent sa pintuan at unti-unti nga itong nagbukas na napasabing wala dito si Master Gideon, na para bang natatakot ito na kumausap ng tao na bibisita sa kanila, at kahit sina Arthur ay nagulat rin dahil sa takot. Binuksan niya ang malaking pintuan at binati nga niya si Master Vincent sa pagdating, habang ang dalawa naman ay bumati na rin. Dinala ang dalawa sa isang sekretong kwarto at nakaamoy nga si Arthur ng isang masangsang na amoy, at dito'y nakita niya ang isang magulong kwarto na nagkalat ang mga damit sa floor, kaya napatanong ang ating bida kung may bagong lipat ba sa kwarto na to. Biglang lumitaw si Gideon galing sa closet na puno ng mga masangsang na damit at napasabing, "Himes, di ba sinabi ko na sa'yo na huwag ka magpapasok na kahit na sino?" At nagulat na lamang siya nang nakita si Vincent at napasabing, "Mukhang nandito ka na naman para distorbohin ako." Nasagot naman ni Vincent na wikang, "Parang hindi mo ata alam na tinawagan kita bago ako pumunta dito." Wika ni Gideon na medyo pagod lang talaga siya sa pakikiharap ng mga tao nitong nakaraang araw, dahil nitong nakaraang taon pa lang, higit 100 utos na mula sa maharlikang pamilya ang dumadalaw sa kanya dahil pilit siya nitong kinukulit na gumawa ng paraan para makatuwid sa malalayong distansya sa karagatan. Napatawa na lamang si Arthur at napasabing, "Anong sabi mo? Maglalakbay patawid sa malawak na karagatan?" Nasagot naman ni Gideon, "Wala ka ng pakialam doon, bata." Nagkatinginan na lamang itong si Arthur at Vincent at napatanong nga itong si Gideon kay Vincent kung sino ang maliit na kulangot na ito. Formal na nagpakilala ang ating bida na siya si Arthur Lewayne from Lewayne family, at ikinararangal niyang makilala itong si Mr. Gideon. Sinabi sa kanya ni Uncle Vincent na isa ka daw magaling na inventor, kaya masaya akong makilala ka. Napauwi ka na lamang itong si Gideon kay Vincent kung bakit dinala niya ang bugwit na to. Alam naman itong hindi siya tumatanggap ng estudyante o disciple. Natago naman ni Vincent, actually, hindi niya rin alam kung bakit gusto ni Arthur na dalhin siya dito. Sinabi ng ating bida na naparito siya dahil may naisip siyang offer. At dahil sinabi nito na kailangan itong gumawa ng paraan upang makapag-travel long distance across the ocean, kaya itong si Gideon ay napahana lamang na parang nayayabangan siya sa bata na kaharap niya. Kaya sinabi na lamang ng ating bida na instead na ipapaliwanag niya, mas madali kong ipapakita na lamang niya. Kumuha si Arthur ng isang malaking papel sa gilid at kagad gumuhit. Kaya nagulat na lamang ang dalawa kung kaya't hindi nagdadalawang isip na lumapit si Gideon na napasabing, "Hindi ko alam kung anong klaseng makukulay na kalokohan ang iginuhit mo dyan." Subalit ang problema niya ay hindi pa kasi naiintindihan ng isang bata na hindi pa natutubuan ng bigote sa baba. Bigla na lamang nagulat si Gideon at sa sobrang gulat niya, siya ay napanganga at nahirapang makapagsalita sa wikang papano at ito ang, dahil hanggang dun lang talaga ang masasabi niya. Hanggang sa umusok ang ilong ni Gideon at kaagad kinuha ang guhit ng ating bida at napasabing ito ay isang engine na hindi pinapagana ng mana. But pinapagana ito gamit ang steam generated by external material. Bakit kaya hindi ko naisip ang bagay na to? Biglang may napansin si Gideon na parang may kulang ata sa blueprint na to. Kaya kagad kinuha ni Arthur ang papel at sinabing sinadya niya talagang hindi iguhit ang iba pang details, which magiging masaya siya na ibibigay ito kung once matapos ang kanilang negotiation. Kaya napatwitch ang mga mata ni Gideon at sinabing hindi ka isang normal na kulangot, diba? Kaya napangiti na lamang ang ating bida. Biglang sinabi ni Gideon na hindi na yan importante at kinaway niya ang kanyang kamay upang ilabas ni Hemes ang isang kaban at sinabi na sigurado siya na ang gumugulong lang naman sa negosasyon na ito ay ang pamamanghain ka. Kaya ipinakita niya kay Arthur ang isang ironized diamond na sobrang nagpamangha kay Vincent. Ngunit wala man lang imik si Arthur. Uwi ka ni Gideon na sinabi daw sa kanya ni Vincent na isa daw baguhang mage ang batang ito. Kaya ang gemstone na ito ay sobrang makakatulong dahil kaya ito mag-imbak ng 5 times sa size ng mana. At ang batong ito ay isa sa pinakamahalagang bagay sa buong kontinente. Natugon naman ni Vincent, mukhang wala ata akong sinabi na isa siyang baguhang mage. Napalingo-lingo na lamang si Arthur na napatawa at sinabing hindi naman niya kailangan ng bagay na yan. Kaya napatugon si Gideon, hindi kailangan baka mo.
hindi problema yan. At kaagad inutusan si Hermes na dalhin ang lahat ng item na nasa row Charlie. Kaya parang tumirik ang mga mata ni Vincent nang nakita ang napakaraming kayamanan na kumikinang at kaagad hinalughog ni Gideon ang pinagmamalaki niya na sigurado siyang magugustuhan ng ating bida. At ito nga isang salamin na capable of deflecting up to 5 elements. Ngunit napasmay lamang ang ating bida na napasabing not interested. Napatulala na lamang si Gideon at nabitawan niya ang salamin na pinagmamalaki niya, buti na lang nasalo ni Hermes. Habang si Vincent naman ay sobrang na-amaze kay Arthur dahil nagawa lang naman itong pahirapan ng isang bantog at kinakatakutan na si Gideon at expected na talaga niya, lalo na kung si Arthur ang pinag-uusapan. Dahil kahit anong ibibigay ni Gideon kay Arthur, lagi talaga itong tumatanggi. Kaya uminit na talaga ang ulo ni Gideon at pinagbabato niya ng iba't ibang stuff si Arthur, ngunit patuloy pa rin tumatanggi ang ating bida. Parang nangliit lang ang bantog na si Gideon sa harap ni Arthur, kaya di makapaniwala si Vincent sa kanyang nakita at napasabi nga itong si Gideon na mukhang wala na talaga siyang choice. Inutusan ni Gideon si Hermes na dalhin ng pendants. Kaya sobrang nagulat ang assistant na si Hermes dahil ang item na ito ay para sa mga mahahalagang tao dito sa Sire City. Nasagot naman ni Gideon, alam ko, dalhin mo na dito, bilis. Kaagad pumunta si Hermes sa kwarto na ikinagulat naman ni Arthur at Vincent kung ano kaya ang mahalagang bagay na ito. At kinuha nga nito ang dalawang kahon na kaagad binuksan ni Gideon na makikita ang dalawang napakagandang pendants sa harap ng ating bida at sinabi na pinagawa niya ito sa ilan sa pinakamahusay na designer upang masigurado ang disenyo na suitable for royal family. Kinuha ni Arthur ang isa sa dalawang pendants at inimbue niya sa pendant ng kanyang mana, realizing na ang pendant na ito ay gawa mula sa phoenix worms. Kaya napamura nga itong si Gideon dahil sobrang tumpak ang sinabi ni Arthur at di siya makapaniwalang paano nito nalaman. Napatanong si Vincent kung ano ang phoenix worms, kaya tahasang ipinaliwanag ni Gideon na isa itong S-class mana beast na sobrang napakabihira katulad ng mga dragon na kilala sa kanilang kakayahan na kayang i-preserve ang mga sarili nilang buhay. Kaya napatugon nitong si Arthur na hula niya na gawang meister ni Gideon ang ability na yon dito sa pendant. Nasagot naman itong, may tama ka, pretty boy. Ipinaliwanag ni Gideon na tulad din ng mga phoenix worms na kayang protektahan ng kanilang sarili mula sa panganib, isa ring protective shell ang nakakonjured sa paligid ang sino mang may suot sa maliit na artifacts na to. At hindi lang yan ang pinakamaganda sa pendant na ito dahil once nabasag ang shield ng user, ang mana na naka-inbox sa pendant ay makukonsume at maitransport ang user sa pinaka-safest na location tulad rin ng isang phoenix kapag nasa same situation. Napatanong si Arthur kung ilang beses naman magagamit ng user ang ganitong effect. Napaisip si Gideon dahil sa totoo lang, mahirap daw sabihin at nakagamit na siya ng 5 Phoenix Worms B-score na mas mahal pa kaysa sa kahit anong S-class score. Napaisip ang ating bida na parang ang pendant na ito ay bagay sa mama niya at kay Ellie. Kaya may biglang pumasok sa utak ni Arthur at muli siyang nagtanong na di ba sinabi mo kanina na ang item na ito ay para sa royal family. Kaya napahawak sa ulo si Gideon na inaming para sa royal family talaga ang necklace na yan. At sila mismo ang nag-donate ng Beast Core. Ngunit hindi yan ang importante dahil mas curious siya kung paano nagkaroon ng enormous idea ang batang ito at bakit nga ba dito inireveal ang ideyang yan. Kaya napatitig nga itong si Gideon at sinabi, ano talaga ang pakay mo bata? Napangiti lang si Arthur na napauwi kong gusto lang naman niyang bigyan ng magandang birthday gift ang little sister niya. Ngunit ang nasa isip ni Gideon at Vincent, sinungaling talaga ang batang to. Napalin-on ang ating bida sa malaking lamesa at sinabi na wala siyang balak i-reveal ang lahat kung hindi naman niya malalaman kung ano ang exact purpose ni Gideon sa blueprint na to. Kaya pinapanatili lang ni Gideon ang composure niya para di halata at napasabing talagang kinakailangan pa ba yan? Malalaman mo rin naman during announcement ngayong araw. Uwi ka ng ating bida na sigurado siyang isang kagalang-galang na tao itong si Gideon at ang tao na tulad mo ay mas makakapagbigay ng mas tunay at detalyadong impormasyon kaysa sa isang masyadong piniling talumpati na para lamang sa nakakarami. Napahawak na lamang sa noo itong si Gideon na napasabing o sige na nga at kapag sasabihin ko ang lahat, hindi mo na kailangan ng pendants. Napangiti na lamang ang ating bida na napasabing hindi ako ganun kabait Gideon. Kaya napahawak na talaga si Gideon sa kanyang muka na napasabing anong ibig mong sabihin, dalawa kapalit sa isa? Kung saan ngumiti lang naman ang ating bida at pasimpleng lumikha ng flame magic sa kanyang daliri upang subukang sunugin ang blueprint na hawak niya.
Kaya di na talaga napigilan ni Gideon ang kanyang sarili na makikitang nanginginig na sa galit at napasabi na lamang sa sarili niya na demonyo talaga ang batang to. Sumabat na itong si Vincent na napasmile sa sinapit ni Gideon sa pakikipag-deal niya kay Arthur at sinabi na maaaring wala siyang alam kung ano ang tumatakbo sa pambihirang utak ni Arthur. Subalit sigurado siya na mapagkakatiwalaan ng batang to. Kaya ginulo na talaga ni Gideon ang magulo niyang buhok sa sobrang inis na napasabing, sige na nga, kalimutan na natin ng royal family. Ang mas mahalaga matapos ang paggawa ng barko. At dito'y sinabi niya na last year parang may nadiskubrihan silang ebidensya. Ay hindi pala. Dahil talagang siguradong sigurado sila na may iba pang kontinente sa kabila ng Dikatin. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lads. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!